daw kahit sabi ko hindi na po, banap ba ako, sabi ko gano'n. Tinuloy-tuloy po nila na magdadrive. Ayaw po nila ako ibaba. Sabi ko sana namatay na lang po ako. Parang hindi po nila nakikita na ganito po ako. Hi mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ito na yung aking sasakyan ngayon mga kababayan dahil naubusan tayo ng panggas, no? Kaya kami lahat buong team nakabike na ngayon. Kaya bahala na, nandito kami ngayon sa anong lugar po ito? San Narciso, Tarlac. San Narciso, Tarlac. Nandito na kami ngayon sa Tarlac mga kababayan. From Rosales to Tarlac, nakabike kami. So syempre mga kababayan, maraming salamat po muli sa ating lahat sa inyong pagsubaybay, no, na walang sawang pagmamahal sa amin, sa buong team. Maraming salamat po talaga na sobrang na-appreciate nyo po yung aming pagbibigay, no, yung aming munting pagmamahal sa mga kababayan natin. Kay mga kababayan, sa umagang ito, tara, samahan nyo kami dahil meron na naman tayong isang pamilya na mabibigyan ng munting pag-asa na kahit papaano maibsan yung pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya mga kababayan, tara, samahan nyo po kami sa umaga. Hi! Tao po! Hello! Hello po. Good morning! Wow, ang cute naman ng tirahan nyo dyan. No? So dyan lang kayo natutulog? Opo. Eh paano kayo maglabing-labing dyan eh? Open! Okay, tumalak di ba? Parang bahala na, sige, tuloy! Anong pangalan ni Kuya? Francisco Navarro. Francisco Navarro. Si ate naman? Annalisa naman. Annalisa, ilang taon na si Kuya? 54. 54 na kayo. Si ate naman, 50. 50. 50. 40 pa lang ako. Ay, 40 ka lang. Wow. O, ilan ang anak nyo? Dalawa lang. Dalawa. Anong trabaho ni Tatay Francisco? Ganun din. Ganun din, nagtatrabaho rin. Sa bukid lang din. Tapos si nanay, sa bukid din. Parehas kayong dalawa. Ilan ang anak? Dalawa lang? Dalawa. Buti tipid kayo, no? Samantala dati pag mga ganyan, anak ng madami. O bakit dalawa lang inanak nyo? Wow, nagtanong. Pag marami naman, bakit marami ngayon? Pag buti. Control lang po. Control, anong klaseng control? Di push ba yon? Di hila o di tulak yung control? Control. To, ganun din. O na-control na lang dahil yung higaan nyo walang sarado? Maganda pala pag open yung hinihigaan, no? Kasi nakukontrol. O, di ba? Pag ako nanganak kasi, nahihirapan din ako manganak kasi. Kaya dalawa lang inanak Hirap namin. kayo. Hindi ako Kaya, nanganak sa bahay, sa ospital. o nasaan na? Siyempre, dalawang anak nyo medyo may edad na. Ilang taon na yung panganay? Yan panganay namin, 23. 23 tapos sumunod. Yung dalawa, yung isa, 22. Nasaan? Nasa kapatid ko sa Daya. Bakit? Nag-ano sila ng tabako. Tabako din. Sa bukid din. Lalaki. Kinuha para kasama. Kasama yung kapatid ko. Tapos ano nangyari dun sa pangalan yung anak? Ayan, na accident. Nagsidente, nagsulo sila. Sulo. Tapos, nag-drive ng, Yung barka dyan lalaki, lasing. o tapos, nakaangkas siya sa motor. Tatlo sila, pero yung dalawa, gas lang yung anak kong grabe. Siya yung natamaan Dito suro sa ngayon. sa tuhod. Tapos, ano nangyari? Itong nabiyag. Nabiyak tito niya. Nabiyag. Parang muntik na nahiwala yung isang paa. Oo. Tapos, Ito, na ano to, ay itong panya ito, nakadircho lang. Hindi makagalaw. Pero ito yung isa, may galaw-galaw na yun. buhat nun, Buwan no, ganun niya lang dyan. Dyan na lang nakahiga na nakahiga. lang. So, hindi napacheck up, hindi Pa-check up din kasi wala din kaming ganun. hindi nalagyan ng bakal. Kung sabi na yung doktor niya, dali mo sa Manila, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, wala kami store kako. Tapos, Wala kami ng pangbili, pamasahe, pumunta dun sa Manila. Ganun din. kundi ilang taon na siyang nakahiga 5 lang? 5 years na. January 3 yung aksidente yan. O anong sinasabi niya? Ganyan din, baka nagsisisi din yung nangyari sa kanya yan. Kasi dati-dati hindi nagkaganyan. Bakit napaangkas naman sila doon sa Lasing sa yung motor? driver. O bakit alam naman lang lasing? Bakit napaangkas? Bakit sumakay sila? Sabi naman, bibili na daw ng balot.
Bibili ng balot. Oo. Yun ba ay nag-inuman silang magbabarkada? Ay, Or oo. nakisakay lang doon sa... Kasi yung isa, pamangkin ko yung isa. Nayaya yung Oo. So ano ngayon bilang tatay, syempre napakasakit, nakikita mo yung anak mo na ganyan nakaratay sa loob ng 5 taon. Inandoon na tayo na disgrasya, no? Hindi natin alam yung pangyayari. Ano sa Siyempre, araw-araw na pamumuhay na nakikita yung ganyan siya. nakikita ko kung ano lang sana yan makatulong lang sana iano ko dun sa Nagtrabaho sana. Oo, nagtrabaho yan sa Nag-aral Pampanga Ay, nagtrabaho sana. Nagtrabaho noon yung di ito pa noon, nagsidente yan, nagtrabaho yung doon sa Pampanga noon. nagsidente, siya nagpakabit ng kurinte. Nung nagtrabaho, Binigyan ako malaki ng- sa ng katuwang sa Oo. araw-araw. Ngayon, wala na siyang trabaho, nandiyan na Wala lang. Kami na lang ano sa kanya. Paano yung pagpaligo? Dito namin, inaano ito namin dito sa, Binubuhat na binubuhat namin dalawang mag-asawa. Kapag natapos na ligo, babalik namin doon. O bakit naiyak kayo na? Ha? Bakit naiyak kayo? Naiyak ako sa anak ko kasi. Mahirap naman. Mahirap lang kami kasi wala kaming kabira-bira. Kaya ganyan na yung anak ko. Araw-araw, yung first time bibag, kikor kang tumatawid. Araw-araw, 300 isang bag. Yung 10 piraso, 300. Isang araw lang, 1,000 na eh. Bumili ako yung gamit na yan. Yung uwas na lang yung Sa loob ng 5 taon, tatay, yung sakripisyo nyo. oo. Ay, tsagaan nyo lang. Kahit na ako, malakas na makumain. Buti hindi nasusugatan yung likod niya. Hindi, kapag ganito masakit sa likod na kaya ganyan higa niya po. Kasi may sugat pa sa likod Hindi niya. nagkakaroon ng rashes sa Hindi likod. naman. Kasi yung katawan niya kaya naman niya. Ano. Pwede ba naming i-kunti sa camera? Hello! Good morning. Anong pangalan mo? Analisa po. Annalisa? Kumusta ka, Annalisa? Ang ganda pa naman. Annalisa muna. Yan sa kabila. Ay, ang... Para Ay, Diyos ko. Kasi Parang may na sugat ano sa yung, ano ko, ang laki pala ng ano, no. Kaya ganito ang Ang pinagawa laki namin ng sa gamot niya sugat niya. Grabe, no. sa likod. Annalisa, pwede bang pakikwento mo sa akin bago ka na ganyan? Anong nangyari? Sabi po nila pupunta lang po kami sa San Pedro. Bibili Galing lang po dito. Tapos lalabas kayo. Tapos lalabas. Tapos nung sinabi po na pauwi na po kami. Sabi po nila na Sabi po nila na pupunta daw kayo. Sabi ko hindi na po, banap ba ako? Sabi ko gano'n. Tinuloy-tuloy po nila na magdadrive. Ayaw po nila akong ibaba. Kasi napansin mo na, Annalisa, na iba yung takbo ng Opo, motor. alam ko na po. Kaya pumara ka. Opo. So ngayon, nung pagpara mo, talagang hindi ka Ayaw pinatinggan. nilang ibaba. Dire-diretso sila. Opo. Ikaw yung nasa hulihan? Oo, nasa hulihan po siya. Tapos ako pong sinisisi niya, ako po yung ayaw magpababa. Sila po yung ayaw pong magpababa sa akin. Siyempre, nagkaroon ka ng takot no dahil alam mo na gigiwang-giwang. So Opo. pumara ka ngayon. Kailang tuloy-tuloy pa rin yung Tuloy-tuloy arangkada po ng yung motor. driver. Ayaw pong Sobrang ibaba lakas sa ba? Grabe, no? So ngayon, nangyari yun, Annalisa, nung nadisgrasya na kayo, syempre nawalan ka siguro ng malay niyan dahil Opo. napakalaki Nawalan ng po ako ng pinsala. malay. Kapag tatayo po ako, hindi na po ako makatayo. Pero yung mga kasama ko, nakatayo po sila. Kumusta, Annalisa? Kasi nabanggit ni mama mo, ikay mabait na anak, nagtatrabaho ka noon. Sabi pa nga niya, yung kuryente, nagkaroon ng kuryente dahil sa trabaho mo noon sa Pampanga. Ngayon, na 5 taon ka na nandyan, ito na yung buhay mo, nandyan lang lagi nakahiga. Kumusta? Ano ngayon ang lagi mong iniisip? Sabi ko, sana namatay na lang po ako. Parang di po nila nakikita na ganito po ako. Pero magdasal ka lang, Annalisa. Dahil sa po ako palagi, sabi ko pa sana may makatulong na makalakad ako ulit. Bago dumating ang birthday ko. Para yung pangarap ko na mapatay ko ulit ng panibagong bahay. Ayan. Kasi katulad kanina, si mama mo at si papa mo umiiyak sila, no? Kasi nakikita nila yung sitwasyon na ganyan ka sa biro nyo sa loob ng 1 taon nakaganyan kayo dyan. Tapos makalabas kayo dito, binubuhat ka nila. Opo, kapag
pinapaliguan po. Yung dating Annalisa na nagtatrabaho na masipag, tapos ito na yung nagiging Opo. buhay niya ngayon. So ilang taon ka na ngayon, Annalisa? 23 po. 23. Magka-24 po sa June na. Kumusta naman yung mga kasabay mo noon na na disgrasya kayo? Hindi ko po alam, wala na po akong mga kontak sa kanila. Eh. Pero yung isa kong pong pinsan niya na chat ko, sabi nila wala silang trabaho. Pero sinabi po ng kapatid niya, umingi daw ako pero hindi wala ko binibigay. Yun yung driver. Wala na po. Diyos ko po mga kababayan. So ito yung mga kababayan minsan no, syempre hindi maiwasan. Lahat talaga mga bata, lalo na pag mga teenager nakakaranas ng barkada. Kaya minsan iwasan po talaga natin mga kababayan. Piliin talaga natin at wag tayong, lalo na pag nakainom, Diyos ko po, wag po nating pilitin na mag-drive pag nakainom. Mas maigi, matulog na lang muna doon kung saan ka nakikinom o sa bahay. Saka na lang mag-drive uli pag okay na. Kasi, at isa pa, pag nakainom, no, wag mag-angkas ng madami. Kasi syempre, nakainom, giwang-giwang, plus maraming sakay, 3 kayo sakay nun, Annalisa. Mahirap nga, tapos mabilis ang takbo. O, diba? Tapos, buti na lang, Annalisa, yung isang paa mo ay buo. Yung kabila, yung right side lang. Yung right leg mo lang. Ano ba siya, nanay? Wala na yung buto? O may buto pa? Meron pa. Na-picturean ko po yung sulat ko po dito sa cellphone ko. Ganito. Yung isa may galaw niya, pero yung isa Hindi nasubukan mo, Annalisa, na scratches ka or naka-wheelchair? Hindi po pwede. Hindi kaya? Hindi po kaya. Masakit siya? Pero hanggang ngayon kumikirot pa din? Kapag kapag taglamig lang po. Hindi pala kaya niya, no? Mag-wheelchair. Talagang higa lang talaga siya. pwede kong wheelchair na may pag-ano, tapos may Annalisa, paano mo nakayanan sa loob ng 5 taon nandiyan ka lang sa higaan mo? Mahirap po. Na hindi ka na nakakalabas ng, syempre mamimiss mo yung dyan sa labas ng bahay. Ano ang pinakalabas mo, yung pinapaliguan ka lang? Yun lang po. Tapos balik ka na kaagad dyan. Grabe ang hirap, Annalisa, no? Nasaan yung picture? Ay, Diyos ko, parang hindi ko kayang tingnan yung picture. Ayan ang picture niya. Yung nasa likod niya at saka sa ano. Parang halos nadurog, no? Okay, sige. Ayan po mga kababayan, si anak nila ni Nanay Isa, Lisa at saka ni Tatay Francisco. no, na nagtatrabaho noon mga kababayan at hindi inaasahan yung pangyayari na naging ganito siya na 5 taon na nandito lang nakahiga dahil nadisgrasya doon sa motor na pinag-aangkasan niya dahil lasing yung driver. So ganito na po yung buhay niya. So tayo, syempre mananawagan tayo sa abot ng ating makakaya ng ating mga sponsors, no, kung ano po yung pwedeng maitulong natin, no, sana matulungan dahil nabanggit nga ni Nanay, okay noon, nagtatrabaho si Annalisa at nakapagpagawa pa unti-unti ng sa bahay nila, no, itong bahay nila at nakapagpalagay pa ng kuryente dahil sa anak nilang si Annalisa. So syempre po sa taos puso kaming humingi ng kumakatok ng tulong sa inyong puso, sa inyong ganito ang puso, nawa ay mabigyan natin ng tulong si Annalisa sa kagustuhan na sabi niya kahit makalakad sana siya muli. Ano po ba ang advice ng doktor sa inyo, Annalisa? Pwede pa ba siyang, ano pa bang pwedeng gawing remedyo diyan na makalakad po kayo, makalakad Sabi po kayo? nila, pwede po daw na makakalakad pa ulit kung kung ma-operan po na nilalagyan po ng bakal o kaya semento po. Isisimento. Opo. Kung ano foundation po ng mga magulang ko, kung ano po sasabihin po nila. Pero hindi ba nabulok yung nabulok yung kabilang paa mo? Parang yung po yung dating kutis ko lang parang Nag-brown? Opo. Kasi meron kasi akong natulungan na parang nag-brown yung paa niya. Tapos Ganito po ang siya. advice is pinuto na lang Paa niya talaga. kasi, maitim ganyan lang. Ang paa niya. Nadamay yung kabila. Oo.
Kasi di ba noon malinis to, ngayon ganito na maitim hanggang dito sa paan niya, hanggang doon. Pero Maitim. matatanggal naman po yan. Hindi, kinukuskus Pero walang ko pa. sugat dyan sa paa mo na. Wala na. Naghilom na lahat. Mm. Ang kailangan lang dyan ay simentuhin at lagyan ng bakal. Ganun. Grabe yan, Alisa, no? 5 taon ka na dyan. Limang taon na nakahiga dyan. Okay. So, syempre, nandito kami sa abot ng aming makakaya, no? Magbigay kami ng munting pagmamahal. And then, yon, manawagan tayo. Sana mabigyan natin ng tulong sila at mapa-check up muli or mapalagyan ng simento muli. Hindi kayo lumapit sa Sa San Manuel po. Oo, sa San Manuel. Madami Anong sabi? Nakuha namin ng pera noon, pina-check up namin. Kawawa naman, bata. Tapos ilang taon ka na ngayon? 23? 23. Kawawa mo sa Annalisa. Malay mo, matulungan din tayo o din matulungan kay si City Hall. Kung hindi matuloy-tuloy yun, maagapan yung paa niya para masimento, kung anong advice ng doktor, check up mo na. Siyempre, check up yan uli eh. Kung anong gagawin dyan, so kung anong advice ng doktor, at least magagawaan. Matulungan din ng City Hall kasi Mag-isa. paano yung pagkain niya Kapag hinahandaan? pagkain niya, nagluluto ako sa bukid, hinatilan ko ng pagkain niya. Pero siya kumakain sa mag-isa. Bigyan ko ng kain sa pinggan. Kasi siya kumakain mag-isa. Kasi siyempre hindi siya makatayo. Yung minsan yung anak ko nagkatid ng pagkain niya. Kaya ano. Yun ang iwasan nyo. Okay, syempre, ayan po yung aming munting handog sa inyo. Na kahit papaano si tatay, no, at saka si nanay, mabawasan yung iniisip kung saan kayo kukuha ng pambili ng pagkain. So, meron na tayong groceries dyan, no, at meron na tayong isang sakong bigas at isang tray na itlog. At syempre, meron pa tayong cash dyan at bibili kayo ng masarap na ulam para mamaya, nanay, at iluto mo si Annalisa para kahit papaano lumakas lalo si Annalisa. Makapagbigay. Sana po matulungan niyo po ako na makalakad po ako ulit. Kasi nahirap na po ako. Ayaw ko na po nakikita yung mga magulang ko na nahihirapan sila dahil sa akin. Pagdating nila sa bukid, ako ay palagi nilang nakikita eh. Ayaw kong nakikita na nahihirapan po sila eh. Sana kung may makakatulong po sa akin, sana matulungan niyo po ako. Mapagamot po ako. Yun lang po. Ayan. So ayan, maraming salamat po muli sa ating mga followers, subscribers, sponsors, viewers, commentator, lahat po na nagmahal sa aking YouTube channel. Maraming salamat po talaga sa inyo. Siyempre, magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal, no? Siyempre, magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal sa mga kababayan natin. Ma'am Hadel Salmo from UK, Ma'am Rixie Cortez Hardy Lisa from Daly City, California, Kopos from Iceland, Sir Sunny and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California. Maraming salamat po muli sa inyong ginito ang puso na walang sawang pagmamahal sa mga kababayan natin. Nawa ibigyan tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pag-share and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Nanay, Tatay Francisco. Magdasal lang at pagpasensya yung aming munting handog. Ha? Malay natin merong tutulong sa atin at makapagbigay ng tulong dito sa anak nyo. Ha? Ipag-pray lang natin. Okay?